Yung mga testigo po worthless lahat yun and useless. Bakit kanya? Why? Ay, may wala naman nung masasabi itong mga ito to prove yung charges ng irregularity ng paggastos ng confidential funds. Kasi yung testimonya nila tungkol sa pag-request ng encashment, pag-release, hindi naman in dispute yan. Kaya nakita niyo yung defense, walang cross-examination. Talaga naman wala kang dapat na i-cross. Sa bakit hindi naman kini-question mo, ang issue dito, irregularity. So there is nothing that this witness can testify to that will prove irregularity. Sa totoo lang, uulitin ko po, itong impeachment, kasama ito sa plano. Nasiraan si Inday Sara, tanggalin sa pwesto para hindi siya makatakbo. Sapagkat talaga naman pag siya ang nanalong presidente, maniwala kayo, may problema talaga ang mga nakaupo ngayon. Kasi maraming anomalya. Alamin natin ang mga naging ganap pa sa ikalawang bahagi po ng Day 10 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa ulat live ni partner Hannah Jane Sancho. Partner Hannah, magandang hapon. Oh no. Magandang hapon, ka-partner Jade and Admar. Natapos na ngayon Day 10, impeachment trial ni Vice President Duterte. At kanina, humarap si Violeta Constantino, ang dating Land Bank Boulevard Branch Manager, kung saan kinumpirma niya yung pag-encash ng mga cheque, may kaugtayan sa confidential funds ng Office of the Vice President, yung mga procedures nito, at nagkaroon din ng interpellation ng ating mga senator judge. Kanina, o ngayon naman, after the break, ay si Nenita Camposano, ang dating Land Bank DepEd Branch Manager, kung saan kinumpirma ni Camposano ang pagiging dating branch manager, yung pag-encash ng tatlong cheque na nagkakahalaga ng 37.5 million at ng tatlong cheque na ito each 37.5 na may kabuang 112.5 million at si Edward Fajarda ang payee ng mga cheque. Sa kanilang naging testimonya, sinabi nilang regular na proseso ng pag-encash o yung encashment, ngunit hindi pangkaraniwan or yung unusual ang laki ng tatlong cash withdrawals ng Department of Education. Nilinaw niya yung pagiging unusual ng transaction ay hindi nangangahulugang suspicious o kahinahinala. Wala siyang nakitang dahilan upang i-classify yung mga withdrawal na ito kahit malaki yung amount bilang suspicious transaction. Ipinaliwanag din yan na yung pagkakaiba ng covered transaction na yung lahat ng transaction na lalampas ng 500,000 ay automatikong nire-report sa Anti-Money Laundering Council alinsunod sa batas. Yung suspicious transaction naman, yung walang itinakdang halaga at maaari itong i-report kung may kahinahinalang pangyayari o pattern na matapos yung pagsusuri. Sa iba pang mahalagang pahayag ay hindi hinahanap ng Land Bank kung ang withdrawal ay nasa confidential funds dahil hindi ito bahagi ng kanilang regular banking procedure. Ang batayan ng bangko sa pag-release ng cash ay ang pangalan ng payee at cheque at ang pagsunod ng normal na banking requirements. Walang dokumentong isinumite upang patunayan si Edward Fajarda ay designated Special Disbursing Officer, valid ID lamang ang ipinakita. Kapag na-release na yung cash sa payee, natapos na yung pananagutan ng bangko ang winidraw. Inamin din ng witness na hindi siya pamilyar sa confidential, intelligence, or discretionary funds. Sa kautusan din ng impeachment court, inintasan ng clerk of court na mag-issue ng subpoena kina Roderick Wamil, dating commissioner ng Commission on Audit, Zaiden Del Campo, from the Commission on Audit, at si Marivic Pareja, Director ng Legislative Service ng House of Representatives. Ang susunod na schedule ng paglilitis is magbabalik yung impeachment court ngayong Lunes, August 3, sa ganap na alas 10 ng umaga at magkakaroon ng caucus later yung mga senador kung ano yung magiging final na oras ng pagsimula in the morning na kanilang i-discuss ngayon sa caucus nila. At syempre, yung pagkapatuloy na presentation ng mga testigo ng House Prosecution na next week po yan. At alas 10 naman ngayong hapon, Admar Jade, ang magbabalik yung regular session ng Senado. At kasama ko ngayong hapon ang dating Chief Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration, si Attorney Salvador Salpan. Tanungin natin siya kasi regular talagang umaattend ng impeachment trial at tanungin natin ano ang iyong assessment sa takbo ng
impeachment trial, day 10, humarap yung mga testigo ng House prosecution for the Article 1. All those alleged misuse po daw po ng confidential funds. Ayaw ko sana sabihin, pero talagang dapat, dapat sabihin, yung mga testigo po worthless lahat yun and useless. Bakit kanya? Why? Ay ba, wala naman nung masasabi itong mga ito to prove yung charges ng irregularity ng paggastos ng confidential funds. Kasi yung testimonya nila tungkol sa pag-request ng encashment, pag-release, hindi naman in dispute yan. Kaya nakita niyo yung defense. Walang cross-examination. Talaga naman wala kang dapat na i-cross. Sapagkat hindi naman kini-question ang issue dito, irregularity. So there is nothing that this witness can testify to that will prove irregularity, because the requests for the encashment as well as the release of the money are not in question. Pero dito sa Article 1, sir, yung impeachment trial, may nakikita na ba kayo dito sa nangyari sa pagpresent ng mga witness na may napatunayan yung prosecution na magtatagoy ng culpable violation ng Constitution? Wala nga, kasi nga, yung dalawang testigo, wala yun Parang wala silang prinisinta. Wala ng depensa, no cross. Tama, yun ang tama doon. Kaya yung mga tanong ng mga senador, mawalang galang na po sa inyo. Mabuti si Robin Padilla, hindi nagtanong. Kasi, sabi ko nga sa'yo, minimenos sila, pero matalino ito. Kaya naman magkawasap ka. Mabuti hindi ka nagtanong. Wala naman dapat itanong. Exactly. Kaya natutuwa ako, hindi ka nagtanong ako. Kasi talagang wala Yung mga tanong doon, mga irrelevant lahat lahat ng mga tanong doon, mawalang galang na ako sa inyo. Kasi, kung ang usapan doon kaugnay sa pag-release, sa pag-request, kung sinunod yung protocol, yun, lahat ng mga tanong nyo relevant. Pero irregularity yung pinag-uusapan ng after the release Kaya, yun yung mga tanong nyo, hindi na okay lang, unnecessary and irrelevant. Do you think this is part of the fishing expedition in the process po nung the transfer funds? Media mileage. Oh, the media mileage, okay. But before the witness was presented, Attorney Sal, nagkaroon ng, binigyan ng 5-minute na panahon si Congressman Leila de Lima. Yan, mabuti binanggit mo yan. Yeah, Ako, what's your take? medyo, ayan na naman. Ito talagang si Cheese, talagang he doesn't stop in in showing his inability to preside in orderly, efficiently manner. Bakit kanyo? Abay, nangampanya na naman yung si De Lima doon. Hindi naman pala siya magpipresent ng witness. Ano bang, what papel or role did she play except to publicize? Kaya panay object. Ito naman si Cheese, napansin mo, kung hindi nag-o-object to, pumayag naman siya, tama, I will have to stop you na. Pinabayaan mo muna magsalita, saka ka Pero na nag-warning mag-stop. naman siya. Aba, hindi naman kaya mag-warning Kasi, kung yung marunong na presiding officer, mag-uumpisa ka pala, oops, stop. Kung halimbawa, kung presiding officer, what is your role here? Are you going to present a witness or not? Pag sinabi niya, no, Your Honor, I will manifest, never mind. Proceed. Prosecutor, present your witness. Ganun lang yun. Okay. Kakainis Kaya yung, pag after break, hindi na kami bumalik. Pero, Kumain na lang kami. Pero attorney, kasi from the first until the second witness, narinig natin yung term na suspicious, Naku. unusual, illegal. Pero sa kabila nun, both the witness, narinig naman sila na hindi naman illegal yung transaction. Talaga namang hindi Yes. So, Kasi, bakit magiging illegal? Merong request. Tumawag naman yung mga opisina. Tapos yung cheque, na mayroon namang pay. Kaya yung mga tanong na yung mga irrelevant lahat yun. Sinasabi lang naman doon, under the law, pag covered at suspicious, nire-report talaga yung
500,000 nga i-report mo na pag more than 500,000. Yun namang suspicious. Kung nagduda talaga yung bangko na baka hindi ito totoo kahit na 1 million lang yun, sir, meron ditong kaduda-duda. Hindi, kumbaga, ordinary po yan, hindi na mahalaga yung mga suspicious, usual, unusual. Ang unusual, yung tanong kayo ng tanong doon na hindi naman kailangan. Pero dito sa second witness, kasi meron siyang experience with other government agency, hindi lang sa Department of Education. And when she was asked, is this the first time na ganito kalaking amount? Sabi niya, and may mga government agency din ba na nag-withdraw din ng malaking amount na experience mo? Wherein, sinabi niya na na-experience din naman niya kasi sa ibang branch yun na ibang government agency din na nakapag-encash yun ng malaking pera. Although hindi niya na sinabi for privacy nga. Which is transaction sa bangko ng mga government agency, hindi unusual na magpa-encash yun ng malaking amount. Talaga namang hindi unusual yun. Kaya ngayon, hindi ko maintindihan ng talong. Tapos tatanungin nila, hindi ka ba nagduda? Paano magdududa kung mismo yung processing ng check, they followed, compliant lahat. Ang trabaho mo, Mag-release. i-cash mo. Kasi kompleto naman Yes. So, it's not for them to ask. And when you raise na si Senator Panfilo Lacson, since issue ng confidential fund ito napansin daw niya both sa defense and sa prosecution, wala daw silang competent na nilista na witness. Since dapat, yun daw ang dapat i-present nila na sinabi naman ni Representative Chua na may reservation siya, pero parang sinabi niya na from the COA, sabi ni Senator Lacson, hindi naman competent ang COA for the confidential funds. What's your take on that, Bob? Abogado na naman siya. Siya, ang magdi-decide ng competent ng testigo will be the court based on the rule ano yung competent evidence. Now, pagdating naman dun sa confidential funds, ano ba gusto niyong maprobahan? Ang tingnan niyo yung batas. Para saan ba yung confidential funds? Ang confidential funds, talaga para sa mga kalaban nito ng Estado. Kaya nga tinawag na confidential Kasi, hindi mo pa pwedeng ipakita kung sino ang binibigyan mo ng pera. Kasi pag pinakita mo yan, patay, wala ka nang makukuha ang informant, papatayin sila pati pamilya nila. Yun talaga ang nature ng confidential funds. And sa tingin niyo yung pag-present sa mga witnesses ngayon, foundation witness sila para maipasok yung mga bank records, yung inaasang mas mabibigat na ebidensya? Hindi, para lang ipakita na meron silang mga testigo. Di ba, from the very start, yun ang sinasabi natin, sinasabi na ng defense. Wala nga ngayong kaso Kaya kami pilit nyo kaming sagutin yung mga demanda nyo. Sinagot na nga namin na wala kayong kaso, wala kayong mga aligasyon, magpapakita na meron kayong basis sa batas. Wala kayong mga ebidensya. Kaya ang ginagawa nyo, pinapakuha nyo lahat yung mga dokumento para kumuha kayo ng ebidensya. Yun nga ang punto ng defense. Kaya sa totoo lang, uulitin ko po, itong impeachment, kasama ito sa plano. Nasiraan si Inday Sara, tanggalin sa pwesto para hindi siya makatakbo. Sapagkat talaga naman pag siya ang nanalong presidente, maniwala kayo, may problema talaga ang mga nakaupo ngayon. Kasi maraming anomalya. Balikan ko yung dalawang witness na present ng prosecution. You think yung mga sinabi nila ngayon sa impeachment court makakatulong dun sa direksyon ng prosecution para i-push dun sa Hindi. sa Article 1? Kasi nga hindi naman in-issue yun Okay. Ang issue lang, did you spend regularly the funds as intended by the very use of that? Yun lang naman ang tatanungin Di ba, sinagot na po natin yan. Unang-una, hindi mo dapat dinimanda ng irregularidad yung paggastos ng confidential funds. Bakit? Kasi yung COA decision na sinasabi niya may irregularity, hindi pa ho pinal yun, hindi pa ho natin malaman kung talagang irregular nga yung pamamaraan ng paggastos. Kasi meron pang appeal, meron pang questionable pa. Hanggat hindi ho final yung executory,
hindi pa pwede dapat idemanda. Kaya lang, dahil gusto nga nilang siraan itong si BP Sara, ginawa nila. And sir, labanan din ng optics to between the defense Oo. and House prosecution. Propaganda. Kumusta yung labanan? Pero more on the propaganda ng prosecution. Ito, okay. Ang depensa, nag-aantay lang sila. Kaya nga sinasabi nila, Sara, paano ba't namin papupuntahin yun? Hanggang ngayon nga, wala kaming nakikitang ebidensya nyo. At so far, mag-iisang buwan na tayo, wala talaga akong ebidensya. Whether dun sa Article 4 or dito sa Article 1. And ito yung huling trial for this week. Magbabalik tayo next week. What are your expectations doon sa sinabi nila from the Commission on Audit at from the HOR yung ipapresent nila ng witness po? Ano bang inaasahan niyo? Parang SONA, wala kang aasahan. Maraming salamat. Ay, your last message. Hindi, kasi sagutin kita doon. Okay. Pipresent nila yung COA. Ano sasabihin ng COA? Sabi, sa tingin namin, medyo irregular kasi hindi ko yata na-comply yung mga documentation. O, ang problema nga, pagdating sa cross, is your decision final? O, pag ako, abogado, yung bang decision mo, final yan, o pwede pa yung i-appeal? Pwede pang tumakbo sa korte. O pag sinabing, pwede sabihin niya, hindi ko alam. O, kung hindi mo alam, tuturuan kita. O, pero most likely sabihin, yun lang ang desisyon namin. Dahil merong remedyo pa. O, di patay na. Sira na kagad ang kaso mo. Yung pala bakit mo pinail? Sabihin mo sa prosecution. Thank you very much, Attorney Sal. Maraming My pleasure. salamat. Balik muna sa iyo, Jade and Mark. Samantala, makailang beses pong sinaway ng Senate Impeachment Court si House Prosecutor Leila De Lima habang inilalahad ang kanyang opening statement. In fact, bago pa yung kanyang opening statement, pinalalahanan na siya. Sa nagpapatuloy nga po na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, ito po ang ibabalita ni Jason Rubrico live mula dyan sa Senado. Jason, magandang hapon. Mga kapartners, magandang hapon. Hindi pa man natatapos yung opening statement ni House Prosecutor Leila De Lima ay ilang beses na itong naputol dahil sa mga objeksyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte at pagsaway mismo ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero. The chair would like to remind the Honorable De Lima if indeed she will make an opening statement to kindly avoid conclusions of both fact and law. Hindi pa man nagsisimula ang opening statement, pinaalalahanan na ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero si House Prosecutor Leila De Lima na iwasang maglahad ng mga konklusyon sa mga usapin ng katotohanan at batas. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang talumpati, agad na tumutol ang defense panel dahil anila conclusion of law and facts na ang sinasabi ni De Lima. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption Your Honors, and betrayal of public trust. With the permission of the Honorable De Lima, yes, counsel for Your Honors, respondent. again, Your Honors, I think we have to object to the statements. Your Honors, they can do that through the offer of their evidence, Your Honor. Chair will instruct the this is Honorable De Lima another- to kindly limit her statements. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the chair orders to be stricken from the record. Ayon sa Defense Counsel na si Attorney Michael Pua, kahit alisin sa record ang naturang pahayag, narinig na ito at maaari umanong makaapekto sa pagiging patas ng paglilitis. Your Honors, ang naging problema natin nung huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement at sinasabi na nga ng presiding officer is kahit naman i-strike off the record natin, narinig na po at nasabi na. So to allow, Your Honors, again, a continuation of such is really goes into the matter of fair play, Your Honor. Iginiit naman ni De Lima na ang kanyang opening statement ay pangkalahatang paglalahad lamang ng mga ebidensyang iharap ng prosekusyon. Ang dami pong malalampasan sa aking opening statement because this is supposed to be an again, overview it is the of the court's case, position, the overview of the evidence. to let the witnesses speak, not the counsels, insofar as the evidence is concerned or conclusions of both fact and law. Kindly wind up, Honorable De Lima. I submit to Your Honors, and so I will wind up. Pinayagan ni Presiding Judge Escudero na ipagpatuloy ni De Lima ang kanyang opening statement. Pero
Hindi nadala si Congresswoman De Lima sa tono ng kanyang statement kaya muli itong pinatigil. Sa kabuuan ng ebidensya, makita ang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari. Objection, Your Honor. Malinaw Again, ito. Objection, Your Honor. Honorable Ang De Lima, I would have to sistematikong stop paraan. you. This is out of I would have line. to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. Bawal magbigay ang prosecution ng statement of conclusion and facts sa simula o kalagitnaan ng impeachment trial. Base yan sa Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials. Sa impeachment trial, ang pagpapasya kung ang isang paratang ay tunay na katotohanan o fact at kung ito ay napatunayan na o konklusyon ay eksklusibong tungkulin ng mga senator judge. Samantala mga kapartners, humiling naman ang prosecution na ipasubpina ang mga susunod na testigo para sa Article 1 na tungkol pa rin sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na po dito si Roderick Wamil, ang former State Auditor ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office ng COA, Cylene Del Ocampo, ang State Auditor ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office ng COA pa rin, at si Marivic Pareja, ang Director of House Legislative Information Resources Management Department. Ipepresenta ang mga susunod na witness sa pagpapatuloy ng impeachment trial mula August 3 hanggang August 5. At yan muna ang latest updates mula dito sa Senado. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, balik sa inyo mga kapartners. Maraming salamat si Jason Rubrico live na nakatutok din dyan po sa mga kaganapan sa Senado po mga kapartner. Ulitin lang natin ha, muling magpapatuloy ang impeachment trial sa susunod na po na linggo. Lunes mga kapartner at may hearing. Hindi ko alam kung mapagbibigyan ito pero sabi sa Lunes ay alas 10 pa mag-uumpisa, no? Tapos magkakaroon sila ng caucus kung magkakasundo ba sila kung gagawing 10:30 or kung ano ba ang oras na kanilang pagkakasunduan. So, Lunes hanggang Miyerkules po ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. And after that, siguro pahinga ng isang oras ba or after that ay ang Senate session po, no? Yung usual o regular na trabaho po ng mga senador. Yan po yung bagong schedule kasi nagbukas na po ulit ang sesyon ng Senado po kasabay ng State of the Nation address. At kanina nga ay nagtapos na ang impeachment trial day 10 po mga kapartner. So Lunes na po tayo magsasama-sama ha sa pagtutok dito po sa ating special coverage.